Hello TV fam. Lunch break na. So uwi tayo kasi si Switch kailangan niyang lumabas. Yan. Anyway, tawagan natin si Joyce. Kasi meron akong nakita sa internet na gusto kong ikonsulta sa kanya. Hello? May babalita ako sa'yo. Ano? May nakita ako sa posting sa same building natin. Yung binili natin. Exactly same format. The only problem is hindi updated yung kitchen and hindi updated, naka-carpet pa siya. May open house, may open house sila bukas. Puntahan natin para makapag-measure tayo ng mga space bukas. Sige. Nasa labas ka na ba? Sige. Okay, mamaya na lang. Bye-bye. Anyway, yun, gusto ko lang i-share kay Joyce kasi nga yung sinasabi ko kanina, nakakita ako ng same unit. Hindi nga lang updated. Ang price is 658,000. I guess hindi mo makukuha naman siguro yun at that price kasi malamang mga tao would be jumping on it at baka magkaroon ng bidding war. Pero if you can just imagine, kung kayo tatanungin ko, anong tingin nyo ang mas maganda? Kasi alam ko may cancellation fee. Technically, pag pinull out mo yung offer mo for any reason at all, prior to closing, magbabayad ka ng I think something percent. Dahil essentially, nag-back out ka di ba? Of the purchase amount. Kung halimbawa, makuha mo yung new property at 710, actually, lang pala, 90,000, 710, you have 80,000 to spend. I think a Reno kitchen would probably cost you 20,000. Flooring, siguro, you're looking at mga 15,000. Parang 35,000 na gagastos mo, makakasave ka pa rin ng mga around 50,000. 40 to 50,000. Kaya bigla akong napaisip, may mas murang lumabas sa market. Talagang ngayon, even yung mga condos, it's really taking a hit. Condo prices right now, majority of them are below 600. Kaya if you're interested and you have funds, pwede nyong gamitin. Again, anything below a million, 5% lang naman ang kailangan mo as down payment. Between 500,000 and 1 up to whatever the amount is, 10%. But if it's generally under a million and close within the 500,000 range, I think everyone should jump on that opportunity. Kasi this is just speculation. Hindi ko alam kung mas bababa pa ba or magsistick lang siya as is. If magsistick siya as is, or kung bababa man siya, gaano pa siya bababa. Pero right now, I think those prices, yung 2-bed, 2-bath, below 600,000 range, that's well worth it. Sa inyo na mga may natitirang natatagong cash is king, sabi nga during this period, no? I think this is a good opportunity to buy properties. Take into consideration yung job nyo, of course. Kasi dapat, alam nyo na yung wala kayong magiging problem sa trabaho, less yung risk na matanggal kayo sa trabaho, which is very important. So, yeah, gusto ko lang i-share sa inyo kasi nga nakita ko, it's below the current dollar value na binili na yung property. It's same size. The only difference is this particular unit only has 2 parkings. 2 parkings instead of 3. Yung current namin, 3 parkings. Amazed ako with, these are opportunities na lumalabas ngayon. And if only meron kang enough money to, buy properties right now, this is, for me, the perfect time. Yun, so, upon research, binukas kagad natin yung computer natin para malaman ano ba yung nakalagay dun sa kontrata natin. So, at saka, wala naka-indicate. May naka-indicate lang na recession amount,
which is 0.25% of the purchase price. So, lumalabas yun nasa just below $2,000. Inalam ko, ano ba yung rescission period, no? So, ang rescission period pala is 3 days after ma-accept yung offer. So, halimbawa, na-remove yung subject, in-accept, pinirmahan na. Kinabukasan ng umpisa ng 3 days, no, after the signature date. And then you have 3 days to actually back out doon sa iyong offer. Technically, hindi na pala pwede namin maging option na i-pull out yung offer namin kasi legally bound ka na pala. So, gusto ko lang i-share dahil this information might be helpful sa inyo na mga nagbabalak or nagbigay na ng offer, naisipan nyo, teka, pwede pa bang mag-back out? Pwede as long as nandun ka sa recession period na tinatawag. Pero kung outside na, hindi na. Ano yung mga repercussion kung halimbawa balak mong i-pull out pa rin? Talagang decided ka na, no, gusto ko mag-back out, no? Options dyan is, one, potentially, yung rescission period lang, yung amount yung kukunin sa'yo. But, ano yun, kumbaga yun na yung parang pinaka best scenario. Ang next scenario dyan is whatever deposit na binigay mo sa realtor mo as part of the bank draft, yan po ay magiging for the seller na. The seller can actually chase the entire amount para for the hassle na nag-back out ka sa kontrata. And then, pwede din silang mag-file ng legal case towards sa inyo. So, that's another fact. And then, kung bigla ka nalang mag-disappear, for sure, kaso ang abot mo. Yun lang, gusto ko lang ma-update kayo na hindi pala pwede. Akala ko kasi dahil may rescission clause, hindi ko lang nabasa kung gaano katagal. 3 days lang pala ang ina-allow dito sa Richmond, BC. And so, hindi na natin pwedeng kunin or bawiin yung offer na binigay natin. Kahit na ba meron kang nakitang mas magandang offer kasi nga unfair naman daw talaga yon. There's another unit being sold in that area for only I think 689,000. Same size, 2 parking slot. You just need to renovate yung kitchen, your flooring, and I'm pretty sure you won't be spending a lot doon sa property mo to get those upgrades up and running. So, if interested kayo, that's a good opportunity din, no? Lalo na kung naghahanap ka ng mga lugar na parang gusto mong pag-investan dito sa Richmond. So, mamaya nga, magja-Japanese tayo. Siguro take out na lang para dito na tayo makakain. Hopefully, makapag-soup muna tayo. I think may nilaga pa eh. So, baka yun na lang muna siguro yung kainin natin as a broth. And then, after nun, tsaka tayo. Siguro after 30 minutes, kasi yun yung recommendation eh. After 30 minutes mo uminom ng broth, doon ka palang dapat kumain ng solid food para hindi naman ma-shock yung system mo. Pasok na ulit. Tapos na ang lunch break natin. Anyway, may ginagawa sa elevator. Kaya mag-stairs tayo going down. Wala namang problema yun. Parang exercise na rin natin. Buti na lang malapit yung stairs dun sa unit namin. Kaya walang problema pagbababa. Konting araw na lang. Excited talaga tayo eh. Although, napag-desisyon na naman natin na hindi na tayo mag-a-attempt mag-back out doon sa offer natin. Siguro ang gagawin natin this weekend, actually bukas, pupunta tayo sa open house. Well, pupuntahan pa rin natin yung open house for one particular reason. At ang rason natin is basically to make measurements. No? So, as early as, kasi nung last time, dapat dadalhin ni Calvin yung measuring tape ko. Hindi niya nadala. So, we relied doon sa phone. Ngayon, I have questions with regards doon sa access nung parang pinaka
washer and dryer. Kasi parang ang depth niya or yung lalim niya nasa 28 inches lang. And yun yung parang depth nung parang pinakamaliit na washer and dryer unit. Ang balak natin ilagay is mas malaki doon. So alamin natin ngayon ano ba talaga yung accurate depth niya, kasi nga we relied on the phone thinking na baka hindi siya accurate kasi ba't sobrang liit. Pero I found out nung nagpunta tayo sa Home Depot na pwede talaga siyang malagyan ng unit na pwede mong isara, pero yung pinakamaliit na washer and dryer lang yung pwede mong mailagay. Ngayon ang reason natin, apart from re-measuring, no, kung ano ba yung mga tawag ito, sukat, no, nung yung lapad, yung lalim, tsaka yung lawak, Tagalog, no. Alamin natin saan ba typically nakalagay yung number 1, access nung tubig, hot and cold. Nasa likuran ba o nasa gilid? Kasi kung nasa gilid, matutuloy nga natin yung plano natin na ilipat yung washer and dryer sa half portion nung closet nung mga winter jackets. Para na sa ganun, yung kwarto na kung saan mag-stay sila mommy at daddy, magagawa natin yung access na yon as an actual closet para meron silang magamit. So yun yung plan. Kung magagawa natin yun na gano'n, hindi na natin kailangan mag-hire ng contractor na magre-rearrange nung wall configuration nung room nila mommy at daddy, pati yung parang pinaka hallway natin. Ang mangyayari dyan is bibili na lang tayo ng barn door, basically para doon sa outside. So ang component na kasama doon would be yung washer and dryer, and then yung closet, small portion of closet na lang. So kailangan nating maging strategic kung ano yung pwede nating ilagay doon sa closet na yon, kasi maliit na space lang siya. Siguro maglalagay tayo isa sa bawat isang tao para nang sa ganun ma-accommodate yung space. So that is our plan, kung bakit, at yun yung parang pinakarason kung bakit tayo pupunta sa open house tomorrow. Hopefully by the end of the day or by the after namin sukat finally doon sa area, makapagplano na tayo ng gagawin natin after the fact. So yun lang yung parang pinaka-purpose natin kung bakit tayo pupunta doon. So nakaalis tayo ng opisina. Andito lang tayo sa Gami Sushi para po-make up ng order. Hi there. Hello. Here for pickup? Yeah. Phone number? Yes. Yes. Thank you. Hello. Alright. We got our order. Ay, nako. Ganda ng panahon. Ganda ng panahon. Ang bango. Ang bango ng pagkain. Excited kumain no. Ang gas nga pala ngayon bumaba, nasa 154. Saktong-sakto kailangan natin magpagas. Pero mamaya kasi mas bababa pa yan. Kaya mag-aantay na lang siguro tayo ng mas late. Tsaka na lang tayo magpagas. And then kung magkataon, baka pwede pa kaming mag happy hour ni Joyce. Makalabas naman kaming dalawa. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine.